Ano ba ang tunay na ibig sabihin ng kabanalan? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig. Kamusta po kayo? Kumusta ang araw-araw ninyong paglalakbay sa buhay? Naway, nananatili kayong matatag sa pananampalataya at laging nakakapit sa habag at awa ng Diyos sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ninyo ngayon. Dahil pinatatatag kayo ng pananalig na hindi kayo nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, kasama ninyo ang Diyos. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Paano nga ba mamuhay sa kabanalan? Yan ang sasagutin sa atin ng ating mabuting balita. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal! Di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." May kaugnayan sa kabanalan ang batas ng mga Hudyo tungkol sa paghuhugas ng kanilang mga kamay bago kumain. Kaya naman, isang iskandalo para sa kanila na makita ang mga alagad ni Jesus na hindi ito ginagawa. Pero naging pagkakataon din ito kay Jesus upang turuan sila sa tunay na ibig sabihin ng kabanalan. Mga kapanalig, ang kabanalan ay hindi isang panlabas na katangian ng isang tao. Una sa lahat, Diyos ang nag-iisang pinagmumula ng kabanalan. Kaya naman, mas malapit ang ating relasyon sa Diyos, mas nagiging banal tayo. Kung gayon, paano ba tayo mas mapalalapit sa Diyos? Isa lamang ang paraan, ang mahalin natin siya ng lubos. Pero paano ba natin mamahalin ng Diyos na hindi naman natin nakikita at nahahawakan? Sa pamamagitan ng konkretong pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga ang pinaka-importanting batas, ayon kay Jesus, ay iisa lang. Ang mahalin ng Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos sa ating panlabas na kalinisan. Ang pusong puno ng dumi ng kasakiman, puot at hindi pagpapatawad ay hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Ito ay mga kasalanang pilit na naglalayo sa atin sa Diyos. Pakawalan natin ang ating mga sarili mula sa kasalanan nang sa gayoy mas madali tayong makalalapit sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming banal, tulungan mo akong maging karapat-dapat na mapalapit sa iyo nang makamit ko ang grasya ng kabanalan na ikaw lamang ang nagkakaloob. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.